po, good evening po mga mahal na kabayan. Shoutout po sa inyong lahat. Panibagong vlog po tayo, panibagong updates. Patungkol po ito sa nangyaring lindol sa Myanmar. Bakit kayo nagkakaganito na ang mundo? Di po ba? Medyo nakakapangilabot po at nakakapagtataka na po ngayon ang mga lindol. Sa bagay, hindi naman po natin isasantabi na yan po talaga ipinagpauna na po ng Panginoong Diyos na mangyayari sa mga huling araw na ito. Kaya mga mahal na kababayan, hindi na po yan nakapagtataka. Hindi na po yan nakapagtataka dahil talagang mangyayari po yan. Dahil ipinagpauna na po yan ng Panginoong Diyos. Isipin mo, 7.7 na lindol sa Myanmar. Kaya grabe ang damage. Panoorin nyo mga mahal na kababayan. Pinakamalalang lindol tumama sa Myanmar at China. Maraming gusali ang napulbos at higit sa lahat marami ang nasawi. Gaano kalakas ang lindol? Ilan ang nasawi? At bakit ito ang pinakamalalang nangyaring lindol sa Southeast Asia? Yan ang ating aalamin. Matinding lindol ang yumanig sa Myanmar at ilang bahagi ng China na nagdulot ng malawakang pinsala at trahedya. Sa Myanmar, mahigit 20 ang kumpirmadong patay matapos gumuho ang mga gusali. Sa kabisera nitong Naypyidaw, daan-daang sugatan ang isinugod sa ospital habang ang mismong pasukan ng emergency department ay bumagsak sa isang sasakyan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nagdeklara ang militar ng state of emergency sa 6 na pinakamalubhang na apektuhang rehiyon, isang hakbang na nagpapakita ng tindi ng pinsala. Pati ang hunta mismo ay napilitang lumuhod at humingi ng tulong mula sa pandaigdigang komunidad. Isang bihirang pangyayari para sa isang pamahalaang kilalang sarado sa international intervention. Sa kabilang panig ng border, nagdulot din ng matinding pagyanig ang lindol sa Thailand, kung saan isang 30 na palapag na gusali sa Bangkok ang gumuho na nagresulta sa pagkamatay ng 3 katao at pagkawala ng mahigit 80 manggagawa na natabunan sa mga labi ng istruktura. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa lungsod na nagresulta sa agarang pagsusuri sa katatagan ng mga gusali. Samantala sa China, particular sa Yunnan Province, mararamdaman ang epekto ng lindol kung saan ilang gusali ang nasira at nagkaroon ng pagbaha ng tubig mula sa mga sirang pipeline. Ramdam din ang pagyanig sa Cambodia, Bangladesh at India. Dahil sa lawak ng epekto, mabilis na nagpaabot ng tulong ang iba't ibang bansa tulad ng India, France at European Union, habang ang World Health Organization ay naghahanda na ng mga medical supplies upang matugunan ang dumaraming biktima ng trahedya. Dahil sa lakas ng pagyanig, matinding pagkalog ang naramdaman sa maraming bahagi ng Southwest China, particular sa Yunnan Province, kung saan nakaramdam ng pagyanig ang mga residente ng Kunming, Xishuangbanna, Dali City at Dehong. Sa Ruili City, isang lugar na nasa 300 kilometro mula sa epicenter, ilang gusali ang nasira, kabilang ang isang high-rise building sa Kaifu Plaza, kung saan bumagsak ang ilang bahagi nito na nagdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Dumating ang lindol ng biglaan, para bang isang nakakabulag na kidlat mula sa langit. Ang lakas nito ay tumama sa 3 bansa na nagdulot ng pagyanig na ramdam mula sa mga bundok ng Myanmar hanggang sa mga kalungsuran ng Thailand, Laos at Vietnam. Ito ay hindi lamang isang simpleng lindol, ito ay isang mapanirang kalamidad na nagbago sa buhay ng milyon-milyong tao. Sa Myanmar, hindi biro ang iniwang pinsala ng lindol. Hindi bababa sa 13 katao ang kumpirmadong namatay matapos gumuho ang isang mosque sa Mandalay at isang 30 na palapag na gusali sa Bangkok ang gumuho. Bukod dito, ang Mandalay Palace, isang makasaysayang estrukturang pader sa lungsod, ay nagtamo rin ng malaking pinsala. Okay, mga mahal na kababayan, alam nyo, kahit anong gawin ng tao, kahit gaano pa katindi, gaano pa katibay ang gawin nilang mga gusali na yan, kapag nagalit na ang Panginoong Diyos, walang magagawa ang tao. Walang magagawa ang tao. Pinagpauna na po yan ng Panginoong Diyos. Kasi karamihan po ngayon sa mga tao, lalo sa ibang bansa, halos hindi na nila pinapansin ang paglilingkod sa Diyos.
Sa halip nga, ang karamihan nga ng iba ang karamihan sa iba naniniwala na sila doon sa yung mga rebulto, mga estatwa na yan, di ba? Sa halip na ang paglingkuran nila ay yung lumalang, natuon ang pansin nila sa pagsamba doon sa excuse me, doon sa mga ginawa nilang mga rebulto, mga estatwa. Kaya nagpapadala ang Panginoong Diyos ng mga sakuna, ng mga ganyan, ng mga lindol, mga tornadoes, mga matinding siyempre pag naglindol yan at malapit sa dagat, magkakaroon ng tidal wave yan. Kaya ayong mga tao, ginigising lang ng Panginoong Diyos yan. Dahil ang karamihan, hindi na pinapansin yung tunay na paglilingkod. Ganun po yun. Kaya nakalagay po yan sa Biblia, sa banal na kasulatan. Kung ano yung dapat gawin ng tao. Actually, alam nang nakalagay na sa Biblia yan Dapat talaga ang pinaka-prioridad na tungkulin ng tao, pagsamba sa Diyos. Doon sa tunay na Diyos hindi sa Diyos-Diyosan. Sabi nga, instead of worshiping the Creator, they tend to worship the creatures. Diba? Ginawa nila yung mga bagay, yung mga isipin mo sa gawa, nakalagay sa gawa. Niisipin nga na ang Diyos ay may kalarawan. Hindi bawal na pinagbawal na. Niisipin pa lang bawal. Ang ginawa ng mga kababayan natin at yung mga ibang lahi, anong ginawa nila? Mas gumawa sila ng mga rebulto, yung mga basta maraming ginawa sila, may mga Buddha, di ba? At doon na sila naninikluhod, di ba? Marami na ang mga naging halimbawa sa Biblia na sumamba sa mga Diyos-Diyusan pero hindi pa rin natututo ang tao. Bakit kaya? Nauulit lang po yung history. Nauulit lang yung mga nangyari noong nakaraan. Kaya tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa Myanmar. Diyan sa Thailand. Anong karamihan na sinasamba dyan sa Thailand? Di ba mga rebulto din? Mga rebulto din. Ayan, pinaparamdam lang ng Diyos na yung mga rebulto nila, walang magagawa yan sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Walang magagawa yan. Walang magagawa. Diba? O isipin mo, kahit gaano pa pagbutihin ng engineering nila, kahit gaano pa katitibay ng mga gawing nilang gusali, magnitude 7.7 pa lang yan, kung sa pitik pa lang yan. Pitik. Isang pitik pa lang yan ang kamay ng Diyos. Ang dami na agad namatay. Di ba? Kaya talaga ang mundo wala na, di ba? Patuloy na talaga sa kanyang kawakasan, kasiraan. Kaya mga mahal na kababayan, hanapin natin yung tunay na paglilingkod. Yung ang pinaglilingkuran, hindi yung mga rebulto, hindi yung kung ano-ano, di ba? Huwag na tayo diyan. Alam na natin, kaya nasa 10 commandments yan di ba? Nasa 10 commandments. Ano yung nasa 10 commandments? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Diba? Liban sa akin. Pagkat ako'y Diyos na mapanibughuin. At sabi pa ng Diyos, ako'y walang nakikilalang iba. Walang nakikilalang iba ang tunay na Diyos. Diba? At ang Diyos hindi ginagawa, hindi inaanyuan. Kasi nga ang Diyos sa John 4:24, isang espiritu yan. At ipinagbawal ng Diyos ipinagbawal ng Diyos sa gawa na niisipin na ang Diyos ay may kawangis, na larawan, may mga anyo sa langit o sa lupa na nilalang, ipinagbabawal na yan. Walang nagawa. Ayan, tingnan nyo ang nangyari. Paramdam pa lang yan ng Panginoong Diyos. Kahit gaano pa kayo katindi kahit gaano pa develop or kaunlad yung isang bansa. Pag dinaanan kayo ng mga trahedyang ganon, maaalala nyo na ay, Diyos ko, diba? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ganun lang naman yun. So, shoutout po sa lahat ng gawayan po natin. Hanggang dito lang muna. At ayaw ko lang ituloy yan. Masyadong mahaba yung video ni Soksay TV. Sa kanya po ang video pong ito. Ang credit po sa kanya ang credit ng video pong ito. So, maraming salamat po at patuloy po tayong manalangin. Sana wag rin mangyari sa atin ang 7.7 magnitude sa atin dito sa bansa natin. Yung kinakatakutan ngayon, yung sa Maynila, yung the big one. Diba? Nagkakagulo sila, lahat politika pinag-uusapan.
paano kung dumating bigla sa the big one? Ano kayang mangyayari? Matakot na tayo dyan sa the big one. Nakalagay na kasi yan sa Biblia. Hindi tayo tinatakot ha. Hindi tayo tinatakot dahil talagang mangyayari po yan. Dahil nakalagay po yan sa banal na kasulatan. Ang Pilipinas pa naman, we are nasa ring of fire. Pag sinabi na ring of fire, we are surrounded by volcanoes. Diba? Andyan po yan sa atin. Paano pag naglindol at nagsarabukang yung mga bulkan ako? Diba? Patay tayo dyan. Wala. Damay-damay na. Patay kung patay. Kasabihan nga, patay kung patay, tutalaw ay. Okay, hanggang dito lang muna mga mahal na kabayan. Maraming salamat at good night sa inyong lahat. Dahil gabi na dito sa amin. Kung sa mga nakapanood na umaga, good morning. Kung hapon, good afternoon. Okay.